Detalye sa parinig di umano ni Kim Chiu at Vong Navarro kay FP Rodrigo Duterte sa It's Showtime. Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ang tungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Oplan Tokhang na kanyang ipinatupad noong siya ay namumuno sa bansa. Pero ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay ginawa lamang niya para sa kapakanan ng bayan at wala siyang hinangad na masama sa kahit na sino. Ang ilan naman sa mga loyal supporters ng dating Pangulo ay nagpakita ng kanilang pagsang-ayon sa mga alituntunin nito at sinabing naging mapayapa ang bansa ng pamunuan ito ni Duterte. Subalit taliwas ito sa paniniwala at nakita ng mga kaanak na mga naging biktima ng karahasan dulot ng Oplan Tokhang. Sila naman ngayon ang nabigyan ng pagkakataon na maitama ang kamalian na pinaniwalaan ng halos karamihan sa bansa na tama. Ilang mga celebrities naman na buo ang suporta sa pamilya Duterte ang nagpakita rin ng concern sa kanilang pinuno. Sa nakita kasi nila sa pagkakaaresto nito noong isang araw, sinabi nilang wala man lang ipinakita at ipinaramdam na malasakit ang gobyerno sa pagpapalipat sa kanya sa mga kamay ng ICC o International Criminal Court. Nakiisa sila sa mga taong nagpahatid ng kanilang sentimiento sa social media at ipinarating na hindi nararapat na tratuhin ng hindi maganda ang 79-year-old former president. Alam naman ng maraming tao na hindi rin maganda ang kondisyon nito at hindi na kailangang ilipad ng ilang oras papuntang ibang bansa. Maaari naman daw na dito na lamang sa Pilipinas litisin ang mga naging kasalanan niya. Hindi na rin naman kasi parte ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi na sila dapat nakikialam pa sa kung ano ang nakasaad sa batas ng bansa. Pero may ilang mga artista naman na hindi supporters ang napagbalingan ng mga DDS o diehard Duterte supporters at patuloy na binabash ang mga ito sa bawat komento na lumabas sa kanilang mga bibig. Tulad na lamang ng mga It's Showtime host na sina Kim Chiu at Vong Navarro. Samot-saring bashings ang inabot nila sa mga naniniwala kay Duterte dahil sa pinakawalan nilang statement sa opening ng kanilang noontime show noong March 12. Isang araw matapos mangyari ang pag-aresto sa dating pinuno ng bansa. Ang salita na pinanggalingan ng galit ng mga DDS ay deserve o deserve na na-misinterpret ng mga nakapanood at nakarinig dito. Ikinabit ang salitang ito ng mga DDS sa pagkakadetain ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands Penitentiary Institution o mas kilala sa pangalang Scheveningen Prison. Ibinahagi ng ilang supporters ang isang clip mula sa It's Showtime at tinag si Kim Chiu. Inakusahan siya ng isa sa mga nag-refer sa salitang iyon para sa pag-aresto kay Duterte. Hindi naman makapaniwala si Kim sa akusasyong ito at nabigla sa mga negatibong reaksyon ng mga nakapanood. Kaya naman agad siyang naglabas ng kanyang pahayag para linawin ang issue. May ilang mga screenshots din siyang isinama sa posted statement niya at sinabing, "My peace. Please read the full context before believing the fake news being spread here on Facebook. Lalo na yang si Sir. Huwag po kayong mandamay sa nananahimik na tao. May God bless you and your family and your peace of mind. Magdasal na lang po tayo para sa kapayapaan ng lahat." Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa mga ito. Aniya, "Hoy, kaloka kayo. Binasa ko lang yung script namin na spills. Kayo talaga? GV lang tayo. Spread kindness and good vibes. Hala, nakakaloka. Ba't ako nasali dyan? Like O to the M to the G. Busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, wag niyo akong isali sa ganyan. Parang awa niyo na. Ang gulo na po ng mundong ibabaw. Huwag na tayong dumagdag. Diyos ko na lang talaga." Isinama rin niya ang kopya ng spills niya noong araw na iyon para sa tawag ng tanghalan, All-Star Grand Restback 2025 segment, ang nakalagay sa script. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, ang masasabi namin, deserve. Naputo lamang ito nang maghiyawan ang mga audience at ipinagpatuloy na, deserve ninyong rumesbak sa buhay, tulad ng ating Grand Restbackers, na deserve mahangaan sa kanilang giting at tapang. Ang kasamahan din niyang si Vong Navarro ay nagpaliwanag sa issue at sinabing, "Ako po ay nagtatrabaho lang at binasa ko lang ang spills ko. Wala po akong masamang intensyon. Love and peace." Isinama rin niya ang screenshot ng kanilang script kung saan maririnig ang salitang deserve.
Sa kabila ng gulo at ingay, sana mahanap ninyo ang inyong dahilan ng paghinga at ang inyong pahinga. I say, deserve. Sa kasagsagan ng fake news na ito, isa pang maling impormasyon ang naipakalat na sinabi di umano ni Vice Ganda. Isang fabricated o gawa-gawang quote card ang kumakalat ngayon sa social media na naglalaman ng maling pag-uugnay sa kanya at sa dating Pangulo at pumupuri rito. Aniya, fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas o sinabi na ganitong statement. Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw o opisyal na pinagmulan. Please report. Nirepost din ni Vice ang fake quote na nagsasabing, ayaw kong magpakahipokrito ha, aminin natin nung time ni FPRRD. Karamihan ng adik nagbagong buhay. Karamihan sa kriminal nag-uunahang sumuko. Dahil sa takot kay Duterte, confident kayong lumabas sa gabi dahil alam niyong yung mga kriminal at masasamang loob na bawasan na. Kung hindi si Duterte yung namuno ng pandemic, lahat tayo patay. Lahat ng pondo ng gobyerno ginamit ni Duterte. Maitawid lang tayo sa pandemic. Mataas ang emosyon ng mga tao ngayon, lalo na ng mga Duterte supporters, dahil hindi nila alam kung ano ang magiging kalagayan ng dating Pangulo sa kustodiya ng ICC. Pero sinigurado naman ng mga namamahala rito na magiging maayos ang pagtrato kay Duterte. Inilabas na rin ng ilang mga news sources ang litrato ng detention facility na paglalagyan sa kanya. Malinis at maayos ang itsura nito base sa mga ipinakitang photos online. Ang mga supporters naman ni Duterte na nasa abroad ay agad na nagtungo sa penitentiary at nagsagawa ng kanilang mini rally sa harapan nito. Hiling nila na mapabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo at doon na lamang niya harapin ang kanyang kaso. Ang kanyang anak na si VP Sara Duterte na nasa The Hague na ngayon ay humiling na rin na makausap ang kanyang ama. Ang isa pang anak na si Congressman Pulong ay balitang susunod na rin sa Netherlands. Ang chamber na mamumuno sa paglilitis ay binubuo ng 3 kababaihan, sina Presiding Judge Julia Antonella Moto, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso, at Judge Maria del Socorro Flores Lira. Sila ang nag-assess ng material na isinumite ng prosekusyon at nakakita ng makatwirang batayan upang maniwala na si Duterte ay isang individual na responsable bilang indirect co-perpetrator for the crime. Ang Pilipinas ay naging miyembro ng ICC State Party mula noong November 2011 hanggang sa pagtiwalag nito noong March 2018 na naging epektibo lamang noong March 2019. Gayunpaman, nananatili ang jurisdiction ng ICC sa mga crimes allegedly committed in the Philippines, habang ang bansa ay miyembro pa rin ng ICC State Party. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa istoryang ito? Don't forget to type your comments below.